Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jamie Melikdem at shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hahaha, tinatayang nakaguhit si Fo Tian ng hindi mabilang na bilog sa lupa at isinumpa ka. Nagbilang ako ng hindi bababa sa 10 bumahing para sa iyo sa lahat ng paraan. Tumawa si Fu Mang. I can't help it. Malaking kasalanan ang ginawa ng leader ng alliance kay Fu Tian. Kailangan niyang ipahiya siya kapag wala na siya. Pagbalik niya, kailangang pag-alitan siya ng pamilya niya. Ikaw kaya masama, pinuno ng alyansa. Tinatakpan ng mga salita ng tula ang bibig at lihim ng umiti. Si Aaron ang nagpalabas kay Bai Xiaosheng para tumulong sa langit. Ang Aaron ay tiyak na hahayaan ng kanyang aso na kagatin ang kanyang aso. Sa ganitong paraan, mawawalan ng puso si Fu Tian, at si Fu Mei ay ituring na pinakamataas na tagapagligtas ng mga executive ng pamilya ng Fu. Kung mas maraming kapangyarihan si Fu Mei, mas mababa ang kapangyarihan ni Fu Tian. Gayunpaman, papayag ba si Fu Tian na isuko ang kapangyarihan? Pipigilan ba si Fu Mei sa harap ng kapangyarihan? Itinuro ni Fu Li ang pinakamatinding problema. Bagamat ang dalawang pamilyang Foye ay tila isang perpektong kombinasyon ng mga perlas at mga kurtina, ang mga puwersa ng Allied ay hindi kailanman nanalo sa isang labanan. Sa paglipas ng panahon, hindi masisira ng unyon ng 6 na bansa ang estado ng Qin, at hinding-hindi mapapalitan ng alyansa ng Wushu ang Kaowei. Ang dahilan ay tila makapangyarihan ang mga puwersa ng Allied sa ibabaw, ngunit sa totoo lang ay mayroon silang sariling interes. Basta magtitimpi lang sila ng konti, maghay-hinala na sila sa isa't isa. Ang dapat gawin ng Aaron ay sirain ang agwat ng kanilang mababaw na tiwala. Nasusunog ang harem ni Fu Mei, at ang kamahalan ni Fu Tian ay nagwawalis sa sahig. Ang relasyon sa pagitan ni Foye at Fu Mei ay hindi lamang nasira ang yelo, ngunit nagiging maislan din dahil sa kanilang magkaibang sitwasyon. Gayunpaman, sa harap ng mahigpit na kalaban, pansamantalang mapapawi ang hidwaan ng dalawang pamilya. Ito ang maaaring hulaan ng Aaron. Ang Aaron ay hindi umaasa, o kahit na umaasa, na sila ngayon ay nakatigil. Nagtanim lang siya ng kulog para sa kanila pansamantala. Ang pagsabog nito, hindi bababasa, ay darating ng dahan-dahan pagkatapos makitungo sa Yaoshen Pavilion. Ano ang pinagkaiba sa pagpalakpak at pagtawa ni Han Sanya habang nasa daan? Sa panahong ito, patay na ang nihilismo. Ang Yaoshen Pavilion at Fuya Allied Forces ay umatake sa isa't isa, at ang nihilismo sa gitna ay nasa krisis. Kahit alin ang manalo, wala itong kahulugan sa nihilismo. Mayroon lamang 2 paraan upang mabuhay sa nihilismo. O, lumaban hanggang dulo at talunin ang 2 kalaban, ngunit napakaliit ng posibilidad. Sa lakas ng nihilismo, maupo man tayo sa bundok at manood ng laban ng tigre, hindi tayo karapat-dapat na umani ng pakinabang ng mga mangingisda. O, ito ay upang piliin na sumali sa alinman sa 2 puwersa, ngunit ang pag-uugali na ito ay lubhang mapanganib din, dahil sa sandaling tumayo ka sa maling linya, ito ay katumbas ng sakuna. Bukod dito, kahit na tumayo ka sa tamang koponan, magiging magandang bagay ba ito sa nihilism? Dahil sa espesyal na geographical na lokasyon ng nihilism, kahit na manalo ang isang panig ng koponan,
ang nihilism din ang magiging focus ng depensa. Ang nihilismo ay nasa pangalan lamang noong panahong iyon. Sa nakalipas na ilang araw ng nihilismo, ang panahon ay halos kasing maulap ng ekspresyon sa mukha ng maraming tao. Sa pangunahing rurok ng bulwagan ng nihilismo, nakaupo si Master Sanyong sa posisyon ng pinuno na may malungkot na mukha. Sa kanyang kaliwang bahagi, isang malaking gintong upuan ang nakatayo doon. Sa upuan, inihakbang ni Ye Guocheng ang isang paa sa upuan na may magandang mukha. Ang ilang babaeng alipin ay nayuyugyug ang pamaypay, ang ilan ay nagpapakain ng prutas, at ang ilang nagmamasahe, parang emperador lang. Sa ganitong seryosong lugar sa pangunahing bulwagan, si Ye Guocheng lamang ang maaaring maging napakayabang sa harap ng mga nihilist na ninuno. Sa kanang bahagi, si Lin Mengxi, kasama si Chen Shuang at ilang iba pang matatanda, ay tumingin kay Ye Guocheng nang may matinding hinanakit. Sa pangunahing bulwagan, si Ye Guocheng ay nagkamali, na nakakahiya sa kanyang mga ninuno. Well, Master, oras na para sa isang araw. Dapat mo ba akong bigyan ng sagot? Si Ye Guocheng ay walang pakialam sa mga mata ni Lin Mengxi, ngunit mas mapagmataas. Elder Marshal Brother, magkakaroon lang ng magandang kinabukasan ang nihilism kung sasali ka sa Yaoshen Pavilion. Ano ang iniisip mo? Si Elder Shofeng ay nakatayo sa tabi ni Ye Guocheng, malamig ng inisyan. Sa tingin mo ba may kakayahan ang nihilismo na lumaban? Natawa din ang matanda sa Wuliufeng. Kumunat ang noo ni Master Sanyong at walang sinabi. Sumali ka sa Medicine God Pavilion. Natatakot akong sumali ang front foot ng nihilism. Ang likod na paa dito ay ang mahalagang military area ng Yaoshen Pavilion sa lugar na ito. Sa oras na iyon, magkakaroon ng foothold ng nihilism dito. Malamig na tiningnan ni Lin Meng si Ye Guocheng sa gabi at marahas na sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Lin Mengxi, biglang nanlamig ang mukha ni Ye Guocheng. Malinaw, kung ano ang sinasabi ni Lin Mengxi ay eksakto kung ano ang iniisip niya. Bahagyang tumango si Sanyong. Sa katunayan, sumasang-ayon din siya kay Lin Mengxi, ngunit natatakot din siyang gumawa ng maling pagpili at hindi dapat masaktan si Ye Guocheng ng padalos-dalos, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi ko dapat isipin ito ng ilang araw. Pagkababa ng boses ni Sanyong, agad na kinuha ni Ye Guocheng ang tray ng prutas sa tabi niya at diretsyong ibinato kay Sanyong. Matanda, bibigyan kita ng mukha at tatawagan kitang master. Seryoso ka ba talaga? Galit na sigaw ni Ye Guocheng. Hindi man nataman si Sanyong ng plato ng prutas, umiwas lang siya ng nagmamadali at sobrang nahihiya. Nang makita ito ni Lin Mengxi, agad siyang hindi nasiyahan at uminom. Ye Guocheng, ano ang gagawin mo? Paano ka magiging mapanghimagsik sa harap ng iyong mga ninuno? Panipi, sirang pinuno lang ng nihilismo. Kailangan kong maging magalang sa kanya. Sabi ni Ye Guocheng na may malamig na ngiti. Ang malungkot kong lungsod ngayon ay ang kaliwang commander ng Yaoshen Pavilion. Hayaan mo nang basagin ang lumang bagay gamit ang isang plato ng prutas, bakit hindi mo siya sakyan para umihi? Headpick Elder Cold Voice disdains away, Sanyong, kung matanda ka na at inutil, umalis ka na lang dito. Bakit hindi ka umimik dito? Alam mo rin kung gaano ka katanga at kawalang kakayahan. Minsan mong ginawang mawala ng sigla at hindi mapakali ang isang nihilist na sekta ng Aaron. Ngayon, kailangan mong pangunahan ang ating nihilist na sekta tungo sa pagkawasak, hindi ba malamig din ang pagsaya ni Wu Yan sa oras na ito, kung ang nihilism ay may Aaron, wala ito ngayon. Sa oras na ito, hindi na napigilan ni Chen Shuang at sinabing, sa tuktok ng bundok, ang anino ng kubo ay nag-iisa, at ang libingan ay tiwangwang. Muli, nakatayo sa tinubo ang bayan na ito, ang Aaron ay maraming iniisip. Ang unang paglalakbay ni Hilinlong sa mundo ay ang lupain sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang siya ay dumating sa nag-iisang libingan ni Zuying, si Aaron ay nagsunog ng ilang insenso at dinala ang lahat ng tao upang sumamba ng tame time. Bagamat hindi siya gaanong tinuruan ni Zuying, binigyan niya si Han ng pinakamaraming Aaron. Binigay pa niya ang sarili niyang buhay. Bukod dito, ang Chaninshou ay talagang nakinabang ng Aaron ng husto sa maagang yugto. Sa isang kahulugan, si Zuying ang unang master ng Aaron sa mundo at ang pinaka hindi malilimutang master sa kanyang puso. Shifu, hindi, mas mabuting Shiniang ang itawag ko sa'yo. Baka mas gusto mo ang titulong ito.
Aaron malumanay ngumiti, lumuhad sa harap ng Zoeying libingan, 3,000 pabalik. Kumusta ka doon? Panipi. Oo, Master, Aaron ay nangangako ngayon. Dapat kang maging napakasaya sa ilalim ng tagsibol, tama. Naaalala ko sabi mo bago ka mamatay, hayaan mo akong ipahayag na ang Aaron ay ang iyong apprentice ngayon, maaari mong ipagmalaki ang maagang pagkakatawang tao ni Linlong, habang nakatingin sa libingan ni Zoeying. Mistress, sabi ng Aaron, gusto mong maging masigla. This time, marami kaming pupunta para sambahin ka. Nakangiting sabi ni Ivory. Sa pamamagitan nito, magalang na pinabanguhan ng lahat si Zoeying. Pagkatapos ay tumayo si Aaron at tumingin sa kawalan sa di kalayuan. Nagkatinginan sina Bai Xiaosheng at Aaron at tumango. Sa oras na ito, si Linlong ay bumangon at lumipad sa ere sa harap niya saglit, at sa wakas ay huminto sa isang sulok. Ito ang walang laman, hindi ba? Mahinang tanong ni Aaron. Walang koneksyon sa pagitan ng bundok na ito at sa likod na bundok. Ang lokasyon ng Nile Istmo ay dapat na orihinal na koneksyon, ngunit ito ay nakatago ng Nile Istmo. Matagal na tumango si Lin, nga pala, bigyang pansin ang lakas. Kung ang panginginig ng boses ay masyadong malaki, maaari itong mag-trigger ng pagbabawal ng nihilism. Tumango si Aaron, at pagkatapos, na may mabangis na puwersa sa kanyang kamay, isang malakas na gintong liwanag ang biglang tumama sa posisyon ni Linlong nang dumating ang gininto ang liwanag, bigla itong bumangga sa puting enerhiya. Boom! At ang lupa sa sekta sa mga oras na ito ay nasa pangunahing bulwagan nang marinig niya ang agarang ulat mula sa kanyang mga disipulo. Anong nangyayari? Hindi ba pwedeng maghintay si Gotcheng? Mukhang nagmamadali si Elder Erfang. Oo, sisalakay na ba tayo ngayon? Elder Martial Brother Leader, bakit hindi ako lumabas ngayon at magpaliwanag? Ang tatlong taluktok ay mahaba at luma. Magsasalita pa lang si Sanyong, nagmamadaling dumating ang isa pang alagad, magsumbong ka sa pinuno, may gustong magpadala sa iyo ng mensahe sa labas ng hangganan. Sumimangot si Sanyong, sabihin. Oo, tumango ang disipulo, hindi mapakali na tumingin kay Lin Mengzi at sinabing, tinatawag nila ang kanilang sarili na misteryosong alyansa. Kung handa tayong itaas ang pilak na bandila, mapoprotektahan nila tayo sa labas. Ano? Ang Mystic Alliance ba ang umaatake sa hangganan? Nang marinig ni Kuya Ersan ang balita mula sa kanyang mga alagad, siya ay natigilan. Aaron, tuwang-tuwa si Qin Shuang, Master, mangyaring pangako. Gayunpaman, mayroon silang kondisyon na dapat nilang ibigay ang nakatatandang Lin Mengzi. Pagkatapos ay ibinaba ng alagad ang kanyang ulo. Natigilan si Qin Shuang. Ano ang ibig sabihin ng Aaron? Bakit natin tatawagan ang role at ibigay si Lin Mengzi mag-isa? Damn it, what's the mystery league? Gusto nilang iabot natin sila bago sila sumali. Ano ba to? Oo, ang laking tono nito. Sa tingin ba niya ay invincible talaga siya? Matapos itong pagmasdan ng elder ng Sanfang, hindi niya napigil ang magmura. Second Martial Uncle, Third Martial Uncle, baka hindi ganyan ang iniisip mo. Nagmamadali si Qin Shuang. Sa katunayan, hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ng Aaron. Gusto ba niyang mag-higanti? Ngunit kung gusto niyang mag-higanti sa simula, wala sa mga matatanda ng Nile Istmo ang nakaligtas. Kaya, hindi siya maaaring narito para sa paghihiganti. Bakit hindi mo tanungin si Shuanger na maunawaan? Mabilis na sabi ni Qin Shuang. Bagamat hindi malinaw kung ano ang gustong gawin ng Aaron para ibigay si Lin Mengzi, naniniwala si Qin Shuang na tiyak na hindi sila masasaktan ng Aaron. Hindi namin isinaalang-alang ang alyansa ng mga misteryosong tao. Dahil dito, naglakas loob kaming magsalita at hilingin sa amin na ibigay ang mga tao. Shuanger, ang gusto nilang ibigay ay ang iyong ina. Dalawang matandang malamig na boses ang sumigaw. I believe there must be some misunderstanding. Aaron is not that kind of person. I can guarantee na walang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Qin Shuang, siya ay talagang Aaron. Kung gusto niyang mag-higanti, dapat niyang gusto ang lahat ng ating matatanda. Kahit paniwalaan ka namin, Aaron siya, ano? Taksil lang siya. Umaasa ka pa bang makikipagtulungan sa amin? Kwalipikado ba siya para dyan? Tatlong elder cold voice pero way.
Sa harap ng kanilang pagtatalo, sa pagkakataong ito, dahan-daang tumayo si Sanyong mula sa kinauupuan, seryosong-seryoso ang mukha ng buong tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.